So mga kababayan, kahapon po pumutok po yung balita na pumunta po si VP Sara sa bahay ni Attorney Leni Robredo. Bumisita daw. Ayon po sa balita, yung mga naging pahayag ni Attorney Barry Gutierrez na dating tagapagsalita ni Attorney Leni, on the way na si VP Sara nung nagsabi kay Attorney Leni Robredo. So, ang pagkakaintindi ko po, caught off guard si Attorney Leni at talaga pong hindi na niya matatanggihan. Pero pag-usapan po natin yan kasi iniyayabang po ng mga DDS na kami daw pong mga kakamping ay wag daw po munang matuwa na tila ba pinapalabas nila na si BP Leni daw po ay humahanap ng kampe kay BP Sara. Ano ko po mga kababayan, talaga naman binabaliktad na naman po nila, kabaliktaran po ang pinapalabas nila ngayon. Liliwanagin ko po sa inyo bilang ako po ay supporter ni Attorney Leni yung totoong nangyari. Talaga naman po itong balitang ito ay sobrang trending. At talagang kaming mga kakamping, nagulat lahat. Talagang sabi ko, pambihira. Parang hindi naman, parang walang delikadesa. Dahil after mong sabihan na hindi ka na kaibigan o hindi na kayo magkaibigan ni PBBM, pupunta ka sa naging rival ni PBBM na parang, alam niyo yun mga kababayan, parang bata na parang, hindi na tayo bate, hindi na kita bate. Yun ang kabati ko, yung kaaway mo dati, no? Parang hindi ko alam kung paano ko i-express, pero mga kababayan, mamaya pag-usapan natin yung intensyon, no? Nasa tingin ko, intensyon niya kung bakit siya pumunta doon. Uulitin ko mga DDS. Nipisan niyo naman yung kapal ng pes nyo, no? Hindi, kasi ito talaga yung pinapalabas nila sa mga live nila na masaya kami. Huwag daw kami basta-basta magdiwang or maging masaya, no? Yan talaga yung pinapalabas nila. Lilinawin ko ngayon pa lang, hindi kami masaya at hindi kami natuwa na bumisita doon si VP Sara kay Attorney Leni Robredo. Pambihira naman si Attorney Leni, civilian, she's minding her own business, umalis sa limelight, umalis sa ingay at gulo ng politika. Tapos ngayon, kayong mga DDS, ginagawa niyo na naman ng intriga. Ayan ang isa sa reasons kung bakit hindi kami masaya na pumunta si VP Sara doon. And lilinawin ko, wala pong courtesy sa pagkakaalam namin. Hindi po alam ni Attorney Leni at nagulat siya, no? Pero bago ko sabihin sa inyo yung talagang pinaka-reaction ko patungkol dyan, dahil hanggang ngayon po hindi ako makapaniwala, kinikilabutan ako bakit niya ginawa yon. Pagkatapos ng lahat ng pambabastos, pambabalahura na ginawa ng mga supporters ng mga DDS, ng mga supporters ng mga Duterte kay Attorney Leni Robredo, pupunta siya doon na evident naman dahil sa nakikita namin dahil hindi sila magkasundo ni PBBM. Pagkatapos niyang sabihan na hindi sila magkaibigan ng Pangulo, pupunta siya sa nakatunggali ng Pangulo. Anong mensahe pinapakita nito? Ewan, mga kababayan. Pero bago ko po sabihin lahat ang gusto kong sabihin, pakinggan po natin si Sir Macoy Guzman, isang legit na PBBM supporter, at pakinggan natin yung reaction niya patungkol po sa pangyayaring niya na pagpunta ni VP Sara kay Attorney Leni Sanaga. Ito na po. Hello guys, good morning dito, good evening dyan. Sagutin lang natin itong isang nag-comment. Boss, ano masasabi sa pagpunta ni VP Sara kay Leni Sanaga? Simple lang. Itong sobrang frustrated na and depressed na to si Kapitana, na namamalimos na ito ng namamalimos na ng tulong sa ibang mga politiko, namamalimos ng tulong para sa magiging kandidato niya sa darating na May 2025, and most probably gusto alliance, no? Namamalimos ng tulong kay Leni Robredo para sa mga kakamping. Pero syempre, as a professional person naman, no? Syempre tatanggapin naman niya ni Leni. I mean, hindi ako naniniwala tatanggapin ni Leni na makipag-alyansa diyan, malabo 'yun. For sure, hindi nakakalimutan ni former Vice President yung mga ginawa sa kanyang kabastusan ng ama nito. At mismong yung mga salita ni Sara against sa kanya. At ang ginawa ng mga Duterte sa LP, like Laila de Lima, di ba? Grabe, so malabo mangyari yun. Kayo, mga kakamping, palagay ninyo? Aalyansa ba kayo kay VP Sara? Kay Inday Kapitana? So, at the same time, syempre, sabi ko kasi magiging professional si former Vice President Leni, kasi ang layo naman ng ugali nila, napaka-professional naman ni Leni Robredo compare kay Inday Kapitana na ito. Si Kapitana, talaga wala to sa hulog, parang taong walang pinag-aralan, bastos. Bastos talaga, sinasabi ko, bastos talaga. Walang manners ang taong ito. Ito ang Vice President talaga na, ewan ko. So, namamalimos siya, ibig sabihin, kung malakas ka, bakit ka namamalimos?
ng boto or bakit ka mamamalimos ng pag-alyansa? At kinain mo ngayon yung mga sinabi mo, kinakain mo ngayon yung ang pride mo, kinakain mo ngayon at gusto mo lang pabagsakin ang si PBBM. Sa pakakala mo ba papayag si Leni Robredo? Pakala mo ba papayag ang ibang mga LP at ang mga kakampik? Gising na sila sa katotohanan. So yun ang masasabi ko. So namamalimos na ito dahil talagang ipit na siya. At ramdam niya na wala na yung lakas niya. Kasi kung malakas ka pa, for what? Kung malakas ka pa, bakit ka lalapit? Ano? At hindi cortical yun, ha? Alam mo bakit? Binigla niya, sinurprise niya kasi kung cortical yun at kung yun ay advance, baka busy si Vice President Leni noon, former Vice President. Pero ang ginawa ni Sara, ilang minuto na lang na nandun na siya sa Naga, bigla siyang pumunta. Bigla siya nag-inform na pupunta siya. So, yun? Very random, kaya lang talagang, yun nga, yung attempt ni Sara, binigla niya talaga para hindi na makaalis si Vice President Leni. So, yun ang aking comment dito. So, maawa tayo. Mga titilis, kaawaan nyo na yung inyong supportan nyo. Anyway, ngayon, may rally na naman yung maisog, ha. September 22, abangan natin yan. Pag yan, wala naman punta, okray kayo sa akin mamaya. Sige, bye, yun lang. Ayun mga kababayan, tama po lahat ng sinabi ni Sir Makoy. By the way, si Sir Makoy po yan. Pwede niyo po siyang i-follow sa TikTok niya at saka sa kanyang YT, no? So, salamat at meron pong PBBM supporter na talaga namang hindi po naniniwala or kumbaga hindi binibili yung ganung paandar po ni VP Sara, no? Kaming mga kakamping, talaga naman pong mixed emotion, nagulat, na napanganga kami, bakit mo ginawa ito? No, tama yung sinabi ni Sir Makoy. After all na ginawa ni dating Pangulong Duterte kay Atty. Leni Robredo, yung mga salitang binitawan na para sa akin ay pambabalahura, pupunta doon si VP Sara. And merong interview si VP Sara before na sinabi niya na fake VP sa Atty. Leni Robredo. Inisa-isa niya yung dahilan. Sabi niya, tapos ngayon pupunta siya doon. Bakit? Dahil hindi na sila magkasundo ni PBBM. Anong klaseng character or attitude dito? According to Atty. Barry Gutierrez, at tama yung sinasabi ni Sir Makoy, caught off guard po si VP Leni, no? Na on the way na si VP Sara nung in-inform si VP Leni. At least yan po yung pagkakaalam namin. On the way na si VP Sara nung sinabihan si VP Leni na parating. Syempre, alangan namang maging bastos si VP Leni. Alangan namang maging bastos si Atty. Leni at ipagtabuhan. Diba? Hindi naman po ganun ang ugali ng Atty. Leni. Pero matalino rin po sa Atty. Leni at hindi po yan magpapagamit kay VP Sara, no? So, whatever the intention is, kung bakit siya pumunta doon, kung yun man ay legit na gusto lang magpakita dahil dating opisyal si VP Leni, hindi pa rin po magandang tignan, no? Kahit pa sabihin na piyesta, napadaan, personal yung pinag-usapan, hindi politika, hindi pa rin magandang tignan. At nakakaano lang talaga, nakakasama lang ng loob talaga na parang itong mga DDS na to, binabaliktad pa yung pangyayari na tila ba masaya pa sa Atty. Leni. May narinig pa ako na sinasabi na sa Atty. Leni yung nag-invite. Hindi po totoo yun. Hindi totoo yun. Bigla pong pumunta si VP Sara doon. At ito po yung isa rin sa kinasasama ng loob namin. Nasa Atty. Leni ay dumistansya na inalis na niya yung sarili niya sa gulo ng politika. Ang Pangulong Marcos Jr., ganun din, busy sa pagtatrabaho sa pamahagi ng lupa, no, diyan sa Palawan. In short, busy sa pagtatrabaho. Si Atty. Leni, busy sa piyesta, sa Naga, busy sa paglo-launch ng satellite office ng Angat Buhay, para mas epektibo at mabilis ang pagbibigay ng tulong. Sa madaling salita, itong dalawang taong ito na rival, na siguro pwede natin sabihin na wala pang closure, no? Yung nakaraan nila. Pero itong dalawang taong ito ay busy na sa pagtatrabaho. Tapos makikita natin or mababalitaan natin itong ginawa ni VP Sara na tila ba para po sa akin parang nagkikreate po ng drama or eksena na para naman magkaroon po ng intriga. Tapos maglalagay siya papahayag sila ng statement. I believe hindi siya ang sumulat nito kasi yung gumagamit ng pronoun na she No, so ibang taong sumulat niyan. Pero sabi, statement daw ng Vice President, sinasabi niya sa huling linya na hindi siya desperate at hindi siya distressed. Pero ang nakikita nga po ng publiko ay tila desperado si VP Sara. Dahil nga po hindi maganda yung relasyon nila ng Pangulo. Tapos pupunta siya doon sa tao na naging rival ng Pangulo. Hindi po talaga yung bebenta sa aming mga kakamping and sana hindi rin bumenta yan sa inyong mga ka-BBM supporters, no? Mga DDS,
magising kayo sa katotohanan, hindi mangyayari na aalyado si Atty. Leni ang mga kakamping sa mga Duterte. Hindi mangyayari na susuporta kami sa inyo. At tama yung sinasabi ni Sir Macoy Guzman na kung malakas, 32 million eh. Diba? Yan ang niyayabang ng mga DDS, 32 million daw sila, malakas. Bakit pumunta doon sa tao? No? Anong pinapahiwatig? Humihingi ng tulong? No? Humahanap ng suporta or ng kampe? Ang pangit pong tignan, mga kababayan. Very wrong. At sana hindi ito po yung isa sa worry ko, hindi ito yung maging reason na naman na magkaroon na naman po ng pag-usbong ng, alam mo yun, banggaan na naman po ng Atty. Leni at ng Pangulo. No, ayokong dumating sa point na yung Pangulo natin ngayon at sa Atty. Leni ay magkaroon na naman po ng negative intriga. No? Dahil dyan sa pangyayaring yan. Kasi talagang hindi po ito gusto ng Atty. Leni Robredo. Base sa mga nabasa ko at pahayag ng kanyang spokesperson dati. Ayaw na po namin ng gulo na may kinalaman sa politika. Kaya nga po, dumistansya si Atty. Leni. Kaya nga po, sumusuporta kami sa gobyerno sa Pangulo. Kaya nga po, nagtatag ng NGO sa Atty. Leni at ang kanyang mga volunteers kami para makatulong kami sa gobyerno at sa mga Pilipino para makapagpatuloy. Tapos ganito, no? Akala nyo simpleng pagbisita lamang yan ng Vice President. Hindi. Ang dami na pong intrigang umusbong at ang dami ng fake news at pambabaliktad ang nangyari. Hindi namin gusto ang pagbisita ni VP Sara kay Atty. Leni. Hindi kami natutuwa. At ito lang yung sasabihin ko sa mga DDS na medyo hindi manipes, no? Ang pagmumuka. Yung medyo makakapal na talaga ang pes. Ito yung sasabihin ko sa inyo. Manalo man kami or matalo or kahit ilang beses kaming matalong mga kakamping, kahit palagi kaming talo, hindi kami kakampi or susuporta sa inyo dahil ang pinaglalaban nyo ay basurang paninindigan. Hindi para sa bansa, hindi para lamang sa mga politiko nyo. No? Hindi namin makakalimutan ang mga fake news, pang-iinsulto, pambabalahura nyo kay Atty. Leni Robredo at kay Pinoy sa mga sinuportahan namin. Na hindi nyo naman nabigyan ng conviction. Na yung mga kasinungalingan nyo, wala naman kayo napatunayan sa korte. Kahit kay Senator De Lima, no? Kay Senator Trillanes, ayan sila, malalaya. Malaya sila, may freedom, pero yung mga sinusuportahan nyo, inuusig, hinahanap ng batas at ng mga otoridad. Kaya itanim nyo sa kokote nyo, hindi kami kakampi sa inyo in your dreams, no? Uulitin ko, kahit matalo kami palagi, ang mahalaga sa amin yung pinaglalaban namin, yung paninindigan namin na para sa amin ay matino at maayos na gobyerno, para sa bansa, para sa bayan, hindi para lamang sa politiko. Kaya sana naman, parang awa nyo na, huwag nyo nang idamay sa Atty. Leni Robredo. Hindi naman siya tatakbo sa national. At huwag nyo naman sana siyang gamitin para sa mga political interest nyo. Porket mag-e-election ngayon 2025, lalapitan nyo pagkatapos ng mga masasakit na salita na binitawan nyo sa kanya. Nasaan ang delikadesa? Nasaan ang kahihiyan? Wala, mga kababayan. Ayoko na pong bumalik yung rivalry ni Atty. Leni Robredo at ni PBBM. Gusto ko po sanang i-focus ngayon is silang dalawa nagtatrabaho at parehong may ginagawa para sa bansa natin. Meron pa pong ilang taon ng Pangulo. Sana naman tantanan na muna yung pamumulitika at yung mga drama at yung mga ganyang eksena. Unahin muna ang Pilipinas, no? Huwag niyo sabihin na simpleng pagbisita lamang yan. Hindi po totoo yan. Hindi po totoo yan. Matatalino po ang mga Pilipino. Yan po ay mga paandar nyo at ginagawa nyo, no? Pero at the end of the day, mga kababayan, sana magising na tayo pare-pareho. Nakita natin na ang problema ng bansa natin ay yung mga politikong may mga pansariling interes at hindi talaga kayang ipaglaban ng bansa natin. Yung mga politiko na nakikita natin ng mga pangalan na sasangkot sa sindikato, at sa kung ano-anong illegal at mga maling gawain sa gobyerno. Mga kababayan, magising na po tayo. Maraming pong salamat sa panonood. Gusto ko lamang pong iwanan sa inyo ito bago ko tapusin ang video. Kahit kailan hindi mangyayari. Nakakampi ang mga kakamping sa Atty. Leni at ang mga kaalyado niya sa mga Duterte or sa mga DDS. No? Sana matapos na ito. At nang tayo po'y pare-pareho ay umusad, tapusin na po muna natin, i-post po muna natin yung pamumulitika. Tumuon po muna tayo
or i-focus po muna natin ang ating mga sarili sa ating bansa, no? At suportahan natin yung mga leader at mga pinuno na talagang nagtatrabaho at mahal po talaga. Mahal na mahal ang mga Pilipino at ang Pilipinas. Maraming pong salamat sa panonood. Sana po yung malike yung video natin. At makapag-komento kayo. Gusto ko po sanang marinig yung ating mga kakamping, especially ang ating mga ka-PBBM supporters dyan, mga loyalists. Ano pong masasabi nyo? Ano pong opinion nyo sa pangyayaring yon na pumunta po ng biglaan na on the way na nagsabi si VP Sara na dadating siya sa bahay ni Atty. Lenny? Ano pong masasabi nyo doon sa kaganapang iyon? Ilagay nyo sa comment section below. Interesado po akong mabasa yan. At maraming pong salamat sa panonood. Magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.